kaganda ang tanawin sa kabundukang ito sa Tanay Rizal, Labas! Labas lahat! ganon din namang kainit ang naging tagpo rito sa isang campsite Wala po kami doon sa bundok? Hoy kuya, ba't nananakit kayo? kung saan bigla na lang sinapak ang guest na ito ng mismong staff. Bakit po kayo nananakit? Bakit kayo nagmumura dito? Labas! Heartbroken daw noon ang nasabing guest. At tulad ng marami, dito niya rin daw naisipang isigaw ang mga hinanakit sa itaas ng bundok. Nagsisigaw po ako, sabi ko, sakit-sakit. Puro kinartin po kasi talaga ako. May boyfriend po ako, tapos stress din po ako sa buhay. Daming problema, daming iniisip. Kaya po, nung nagsisigaw ko po yung problema ko doon. Labas lahat! Uy! Hindi ko lang po kami doon sa bundok? Pero ang kinikim-kim na sama ng loob, imbis na maibsan, lalo pa raw nadagdagan ng isang staff ang sa kanya'y nagalit. Nagmumura kayo. Sino mo binumura ko? Sino ba mga mamura nito? Ay, yung bundok! Hoy kuya, ba't nananakit kayo? At biglang nanakit. Ang sinaktan, lumaban at sumugod din sa staff na nakaalitan. Kuya, ganyan po talaga ginagawa nila pag nagkakampi, naglalabas sila ng sama ng loob. Sige! Sige! Sige kuya! Malaki pinayaran ka ba? Bundok mo ako! O sige! Sabi ko, ba't mo ako sinaktan? Nagbayad kami dito. Guess nyo kami dito, ba't nananakit ka? Dahil sa pananakit, kalaboso at diretso sa kulungan ang staff ng campsite. Hindi siya nagpa-interview sa media pero depensa raw niya, alas 6 pa lamang noon ng umaga at marami pa ang natutulog sa campsite. Dahilan para uminit ang ulo niya sa ingay ng guest. Hoy kuya, ba't nananakit kayo? Pwede naman natin siyang pagsabihan. Kahit kailan mali ang manakit. Hindi naman tama yung mananakit kayo tapos guess nyo pa yun, di ba? Sino ba mga mamura nito? Ay, yung bundok! Sino ang tama at mali? Kaninong panig ang naging sanhi ng diskusyon? Ang eksenang ito, Kuya! bibigyang buhay natin sa isang social experiment. Ang ingin ng bunganga nyo. Kasamang ating kasabwat na si Ferdy na magpapanggap na tagalinis ng park, nasasaway sa maingay nating mga kasabwat na sina Gian at Kelly. Naku, friend. Ang gwapo naman yan, friend. Grabe ka naman. Nakilala ko na siya sa messenger. Oh, talaga? Oh my God! Ang Gwapo niya. Oh, ano kuya, bakit? Di ba kayo nakakalata? Ang ingin ng bunganga nyo, may mga na-istorbo kayo. Masasaya lang kami. Handa na ang aming mga kamera. Ang una naming itinarget, itong motor rider na nakahinto sa gilid ng kalsada. Saan na kaya yung kabit natin? Hindi ko rin nga alam, sis. Saan na ba? Kuya! Oh my God! Saan na ba siya? On the way na daw siya eh. Maya-maya pa, Uy, ang ingay nyo. Bakit? Di ba kayo nakakalata? Park to. Kayo lang maingay. Wala naman kami ginagawa Nag-usap lang kami, nag-enjoy lang naman kami Tignan mo kasi kuya, tahimik may ginagawa na istorbo nyo. Walang Ano gusto mo gawin namin? Kapanakit Ba't ka naman nakikialam sa amin? Teka lang. Kuya, wag ba kuya? Kaibigan ko, kuya, ano ba? Huwag ganyan, kuya, ano ba? Sige. ang ating target, hindi direktang nangialam pero ibinahagi ang kanyang saloobin. Tinitignan ko lang kung anong nangyari sa kanila, kung ano ginagawa nila. Siguro kung may gusto tayong sabihin sa tao, sabihin na lang natin ang maayos na wag nang umabot sa bastusan. Ang tagpo sa ating eksperimento, mas painitin pa natin sa ating susunod na subok. Pero gwapo siya. Saan? Oh my God, nakakilig yan, sis. Gwapo siya. Bunga nga mo. Malandi. Dito na muling umentrada ang kunwari maninita sa kanilang kaingayan. Bakit? Bakit po? Ingay-ingay nyo ah. Wala na kami ginagawang masama. May problema ba? Oo, bakit? Tumapit ka nga dyan, kuya. May hinintay lang kami, kuya. Huwag ko na saktan kayo. Ang babaeng ito, napapatingin na sa komosyong nagaganap. Kuya, ano ka ba dito, kuya? Saka tumayo at lumayo sa komosyon. Nakinom ka ba? Sumama ka sa akin. Pero itong si tatay, nagtanong na at tangkang pipigilan ang sakitan. Ibuking na natin ang eksperimento kay tatay. Tinitingnan ko kung baka suntukin ako. Doon ako siguro entra. Medyo may edad na ako. Kung magpagsuntukan pa ako, edi talo ko. Sa huli naming subok, muling gumulong ang aming mga kamera.
Pero gwapo siya, no? Gwapo. At ang aming itinarget, isa pang rider na namamahinga rin sa park. Oh, pero gwapo siya, Bernes. Ano ka nga? Uy, napagalitan tayo ni Kuya. O bakit, kuya? Hindi ba napapansin park ito? Kayo lang maingay. Oh, gusto gawin namin. Napapatingin na sa dalawa ang ating target. Kaya itong ating mga kasabwat, Inano ka ba? Kumusta tayo kaibigan? Makinig ka ba? umarte ng nagkakasakitan. Ka na, kuya. Ano ba? Ano ka ba dito? Bukod sa ating target na tila hindi na komportable sa eksena, namataan din namin itong driver na nakapark sa gilid na naglabas pa ng kanyang cellphone. Stop na ang aktingan! Oras na for the big reveal! Hindi ko gagawin ko sa akin mangyayari, hindi ko gagawin. Kakausapin ko lang siguro sila, bakit gano'n? Kasi mahirap naman yung mananakit ka kagad. Hindi po tama yun. Dapat kausapin ng maayos, may nahon, kung ano po ba yung problema. Kuya, wag mo sa kaibigan ko, kuya. Ano ba? Kung meron kasing mga commotion na ganito, may mga violence or aggressive behavior tayong nakikita or na-experience, ang tendency ng ating katawan is either to fight, so laban, or flight, takbo, or freeze, para kang masyashock, so hindi ka makagalaw. Basic instinct yan na isang individual na kung merong kaguluhan, poprotect mo yung sarili mo. Hoy, kuya, ba't nananakit kayo? Ang payo ng eksperto, Kung may mga hindi pagkakaunawaan like ganito, mag-usap. Communication is very important. Kinakailangan i-explain ano yung pwede, ano yung bawal. Pag tayo ay nasa isang lugar na private, secluded, ayon kay Attorney Christian Sorongon, may kaso na pwedeng isampa sa staff ng campsite. So, based on the video, yung pwedeng ikaso natin ay physical injuries sa degree or severity ng pinsala or sugat na natamo ng tao. May say din ang eksperto sa pagsigaw at paglalabas ng hinaing sa mga public place. Wala po kami doon sa bundok. Kung totoo man na mayroong company policy na bawal mag-ingay or bawal gumawa ng, so to speak, iskandalo, ay kailangan po ay ilagay natin sa tamang proseso. Pwede pong sabihin na or bigyan ng notice or bigyan ng warning yung guest ng campsite para makorek po kung anumang mga pagkakamali or paglabag sa private policy na mayroon doon. Samantala, naglabas din ng pahayag ang pamunuan ng campsite kung saan nangyaring insidente, kung saan nagpaabot sila ng paumanhin at tiniyak na hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. At naghihinay-hinay po siya. Pwede niya naman po kami tanongin kaya paalisin niya kami na hindi po yung kagad ka siya iinit ang ulo bila siya mananakit. Hoy, kuya, ba't nananakit kayo? Sa panahon ngayon, bawat pangyayari pwede nang ma-videohan. Kaya maging maingat sa mga galaw. Pero ang higit na mahalaga na may matuto tayong maging mahinahon at rumespeto sa kapwa-tao nang maiwasan ang sakitan.